Ngayon mga sangkay, pinapakita lamang po talaga ni Marcoleta na, ito this is my opinion guys. Pinapakita lang ni Marcoleta na mahina po siya at hindi po niya kaya makipagdebate kung ganito po yung kanyang mga statement. Yan! Eto na naman yung pag-uusapan natin kagaya ng pangako ko sa inyo nung nakarang video natin, gagawan natin ng part 2 itong ob-ob na sangkay dyan na ito. Kaya eto na nga yung pag-uusapan natin ngayong araw na ito sapagkat tinitira niya naman si Senator Rodante Marcoleta. Siyempre hindi tayo papayag dito, pero bago tayo magsimula, shoutout muna sa lahat ng mga viewers, mga subscribers, mga suking commentors, at siyempre pa yung ating mga tinatawag ditong sniper, and of course doon sa mga bashers, pasok lang kayo dito. Welcome kayo dito. Kagaya na sinasabi natin dito, si Boss Rick lang ang nagbibigay sa inyo ng karapatan para mag-comment, magbigay ng reaksyon at opinion at kung ano-ano pa man yan dito sa ating munting channel. Mag-comment lang kayo sa baba. Ngayon, tuloy-tuloy tayo. Ang pag-uusapan natin, kagaya ng video na napanood ninyo, ito yung part 2 doon kay ob-ob na sangkay Janjan. Ano nga ba ang ginagawa nitong sangkay Janjan na ito? Pero teka lang muna, hindi pa tayo nagsisimula nito. Magsimula na tayo. Sige, bati mo natin isa. Magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang kanto ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. Diyan, kamusta na po kayo? Anumang oras kayo datnan ng video na ito? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Ingat-ingat po tayong lahat. At syempre pa, huwag po kayong mag-alala sapagkat sa araw na ito, bibigyan ko kayo ng stress. Yes, tama yung narinig ninyo. Stress ang ibibigay ko sa inyo. Hati-hati naman tayo. Para kumbaga 50-50 tayo rito. Video ni Sangkay na ob-ob. Mga kapatid, di ba ba? Yan ang gagawin natin dito sa araw na ito. Kaya mag-enjoy kayo. Habang nai-stress kayo, mag-enjoy kayo. Tuloy-tuloy na rito. Ngayon, eto na yung sinasabi natin dito. Kaya naman natin binalikan itong ob-ob na sangkay na ito sapagkat meron na namang ginawang kabulastugan itong ob-ob na ito. Hinahamon na naman niya yung kakayanan ni Senator Rodante Marcoleta. Ano na ba yun? Yan ang pag-uusapan natin. Pero bago yan, papasukin muna natin ito si Boss Rick kasi nga may bago raw siyang pamamaraan tungkol sa pagbati, pagpa-shoutout. Alamin na natin kung ano ito, Boss Rick. Ikaw na muna bahala. Pasok ka na. Yes, Boss Rick. Maraming salamat. Medyo magbabago ng konti yung ating pa-shoutout ngayon sapagkat para po ito sa kapakanan nating lahat. Kaya huwag kayong magtaka, simula ngayon sa araw na ito, ganito na po ang pamamaraan natin para batiin ang mga kapatid natin na gustong magpa-shoutout. Simulan na natin, Boss Rick. Eto na, kapatid na Oliver Negrido. Shoutout sa iyo dyan from Gasak, Santa Rita, distrito ng Pampanga West. Shoutout po, kapatid. Eto pa, nanonood po galing sa Hong Kong si kapatid na Rob Montero. Shoutout po sa iyo dyan, kapatid. Eto pa, shoutout din kay kapatid na Renato Caraan dyan sa lokal ng Malamig, distrito ng Bungabong, Oriental, Mindoro. At binabati niya rin po yung kanilang destinado na si Kahekson, Leonardo at sa buong iskan ng South Mindoro. Shoutout po sa inyo dyan, kapatid. Maraming salamat sa panonood ninyo. Ito pa, binabati ni kapatid na Lonsky, ang lokal ng family sa Alcobar, KSA. Shoutout po sa inyo dyan. Tungsugin natin si kapatid na Ricky Bicor. Mula po ito sa Tanay, distrito ng Rizal East. Maraming salamat po. Tuloy-tuloy tayo rito. Shoutout din kay kapatid na Jess Pico mula sa Antique. Ito, binabati ni kapatid na Juanito Kilantang. Ang mga kapatid, si kapatid na June Benedicto, binabati niya yung kanyang asawa na isa daw pong Jaconesa at auditor ng lokal. Shoutout po sa inyo dyan, kapatid na John Benedicto mula sa lokal ng Bulihan, Plaridel, Bulacan. Ito, shoutout sa iyo kapatid na Fabian Dakutan mula sa lokal ng Wawa, distrito ng Batangas. Meron pa rito mula sa lokal ng Central London. Shoutout po sa inyo kapatid na Hubert London. Shoutout po, maraming salamat. Ito ba, shoutout kay kapatid na Fi Kapulong sa lokal ng Midland, Singapore. Shoutout po sa inyo dyan, kapatid. So yan ang po muna, Boss Rick, ang ating mababati ngayon. At doon sa mga hindi pa natin nabanggit, abang-abang lang po kayo. At sa susunod na mga video, gagawin natin yung ating makakaya para naman babati natin, mabanggit natin ang inyong mga pangalan. Boss Rick, with that, yan na muna. Back to you. O nga, ang ganda. Kaya congrats at kono sa'yo, Boss Rick. Ngayon, tuloy-tuloy tayo. Akala mo, nakaligtas ka na ha? Ikaw ang pag-uusapan namin sa video na ito. Kaya bago tayo magbigay ng malupitang reaction dito, panoorin natin yung kanyang sinasabi at punto por punto talagang iriribat natin yan. Hindi po pwedeng hindi natin yan iribat. Kaya eto mga kapatid, ready na ba kayo? Sigurado kayo na ready na kayo para ma-stress? Pero sandali lang yung stress ninyo. Panoorin natin itong sinasabi itong ob-ob na ito para malaman natin kung paano natin iribat. Eto na,
simulan na natin. Okay, pag-usapan po natin ito ngayong nangyayaring gulo sa politika sa Pilipinas. Alam naman po natin, mga sangka, yung bakbakan ni Marcoleta at itong mga anti-China, no? At tingnan po natin. Tignan ninyo, gulo sa Pilipinas sa pagitan ni Marcoleta at ng mga anti-China. Akalain ninyo, tinawag ng anti-China talaga itong si Senator Rodante Marcoleta, itong obob na ito. Ituloy pa natin. Chismis po tayo, mga sangkay, kasi ngayon daw po, ito Pansinin nyo, makichismis tayo mga sangkay. Kung hindi pa naman chismoso, kalalaki mong tao, chismoso ka. si Marcoleta, tila ba nagpakita na po ng kahinaan. Kasi, Ano sabi niya? Si Senator Rodante Marcoleta raw nagpakita ng kahinaan. Kung hindi pa naman obob ito, mahina si Senator Marcoleta, mga kapatid. Mahina daw si Senator Marcoleta. Sige nga, pakinggan pa natin. nagyaya po ito ng debate. Ngayon na pinatulan ng debate, magkakaso na daw sa kanyang magiging kadebate. Tignan ninyo. Totoo naman na nagyaya ng debate si Senator Marcoleta. Kahit ilan pa kayo. Tatlo nga eh. Tatlo kontra isa ang sabi niya. Pero ikaw, kung gusto mo sumabay ka na rin at sasabay din ako sa'yo. Ob. Ngayon, ganito. Binibigyan ka agad niya ng twist. Hindi po ba? Eto, ginagawa natin ito para maging maliwanag. Kasi ang talagang sinabi ni Senator Rodante Marcoleta, hinahamon niya ng debate at the same time, kakasuhan niya ng treason. Treason yung ikakaso niya. Alam niyo bakit treason? Kasi tatlo yung kalaban niya. Ngayon, pag sumama kang obob ka, magiging porson na yun. Naintindihan ninyo, mga kapatid, mga kababayan, mamos? Sige, tuloy pa natin. Bakit ganon? Mag-usapan po natin yan. So ito, mga sangkay, diretso po tayo. Kasi may Tingnan ninyo, bakit daw ganun? Pag-usapan natin, ang hina-hina mo. Ikaw yung tinatawag na old school. Ang hina ng IQ mo, siguro yung IQ nito, mga negative 30. Yan ang IQ nito. Kasi si Marcoleta nang nagsasabi, pero ang sabi niya, ang hina-hina nito. Ito, ituloy pa natin. host na pa naman sa kanilang magiging debate ni Justice Carpio. Ayan, no? Yung PBA or Philippine Bar Association handa daw maging host sa debate na ito. Totoo naman. Sinunod siya ng retirado magistrado. Nakatutok si Papa John. So, guys, debate yan. Debate ngayon. Kakasunod ko ito. Tignan ninyo, pinipilit niya yung kaso na ikakaso ni Senator Rodante Marcoleta na talaga namang totoo naman talaga yon. Kahit pa noong hinamon niya ito ng debate kasi nalaman niya doon sa kanyang pagre-research na kakaso-kaso nga talaga itong si Carpio. Panoorin pa natin itong obob na ito. Bakit pilito na? Nagpapakita talaga ng kahinaan eh. Tingnan ninyo, bakit daw ganito na? Nagpapakita talaga ng kahinaan. Nag-conclude agad si Obob. Akala mo naman kung sinong magaling. Kagaya ng sinasabi ko, treason. Yung ikakaso ni Senator Rodante Marcoleta, pag sumama ka, magiging 4 na kayo, kaya kurso ng Obob. Tuloy! Teka. Natakot daw si Marcoleta. Talaga lang baka ikaw ang takot, boy. Sige, pagbigyan kita, go! Madudurog daw si Senator Rodante Marcoleta sa debate. Mukhang matutunugan daw. Ano pa? Tingnan ninyo, ang lakas mambuli nitong obob na ito. Baka daw medyo madurog ako rito, kasuhan ko na lang. For your information, mga kapatid, mga kababayan at mga boss, at para sa iyo, obob ka. Yang dalawa na yan, yung sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta na debate, kasabay yan nung pagkakaso niya. Hindi ibig sabihin dahil pumalang, kakasuhan niya. Mali po yun. Binabaliktad po nitong obob na ito. Kaya tuloy natin. Sa intimation, sinabi ni Senator Rodante Marcoleta na kakasuhan niya ng treason. Sinabing Supreme Court Associate Justice. Narinig mo, obob. Kakasuhan ng treason. Bakit treason? Uulitin ko, 3 yung kanyang hinamon. Ngayon, pag sumama ka, magiging, alam mo na ang sagot. Tuloy! Sa Antonio Carpio. Sabi ng Senador, dahil ito sa desisyon ni Carpio na paliitin ang teritoryo ng Pilipinas sa kasong Magaliona vs. I-pass forward natin kasi walang kwenta yan. Doon tayo sa pinaka-importante. Kung nakikinig ka, ngayon ito yung sagot, mga sangkay. Alam na pwede lang magkaroon ng treason kung alam na pwede lang magkaroon tungkol naman ni Justice Carpio. Ulit-ulit pa nitong obob na ito eh. Sige lang. Lahat ng first year law student, alam na pwede lang magkaroon ng treason kung nasa gitna ng digmaan ng Pilipinas. Ayon sa Article 114 ng Revised Penal Code. Nasa digmaan na tayo, nilusob na tayo ng China, hindi lang natin alam. Tignan ninyo, baka daw nasa digmaan na tayo at nilusob na tayo ng China na hindi natin alam. Ob-ob ka kasi.
kayo ang nanglulusob sa China. Baka hindi mo pa nasubukan makipag-away sa mga Chinese. Ob-ob ka. Ha? Ob-ob ka, at nakikita ko, bayot ka. Buwag kayo, mga ob-ob kayo. Sana nga magkagulo na lang ng Chinese at saka Pilipino. Basta kasali kayo eh. Kayo dapat ang mauna eh. Mga ob-ob kayo. O, tuloy. So, sa madaling sabi, mga sangkay, eto. Parang sinasabi ni Carpio na ang bonak naman ni Marcoleta. Oh, napansin ninyo? Parang sinasabi daw ni Carpio na ang bonak ni Senator Rodante Marcoleta. Ibig sabihin, bobo. Ayaw pa sabihin, ikaw yun. Kung may bobo, ikaw yung ob-ob ka. Ikaw yung bonak. Ha? Sangkay, bonak ka. Bonak dapat sa'yo. Uminom ka ng bonak king. Ob-ob. Tuloy. Angin sa untos lahat. So, sa madaling sabi, mga sangkay, eto. Parang sinasabi ni Carpio na ang bonak naman ni Marcoleta. Ayan ito mga komento. Legal luminary versus lowest rank lawyer. A little knowledge. Napansin ninyo yung mga comment dyan? Binubuli nila si Senator Rodante Marcoleta kasi nga daw legal luminaries kontra sa low profile attorney. Yan yung sinasabi nila dyan. Tapos, syempre, tinatawanan nitong ob-ob na ito. Sige, tuloy pa natin. It's a dangerous thing. This happens when a low-rank lawyer meets a top-tier lawyer. Highest-rank lawyer versus lowest-rank lawyer. Is Marcoleta really a lawyer? O, napansin ninyo? Highest rank lawyer versus lower rank lawyer. Ganyan sila kung mangmata. Ganyan sila kung mangmaliit kay Senator Rodante Marcoleta. Pero ito, sigurado ako dito sa mga nag-comment na ito, mga upob na ito, kagaya niya rin na naggagaling-galingan. Sige, tuloy na natin. Highest rank lawyer versus lowest rank lawyer. Is Marcoleta really a lawyer? O, tignan mo, meron pa isang upob na nag-comment, is Marcoleta daw a true lawyer? Ob-ob ka. Pag-umpugin ko kayo, mga upob kayo. Tuloy. He's now giving a justification to cancel the planned friendly debate after former Justice Carpio initially agreed. Ngayon mga sangkay, pinapakita lamang po talaga ni Marcoleta na, this is my opinion, guys. Pinapakita lang ni Marcoleta na mahina po siya at hindi. O, tignan ninyo. O, you know guys, this is my opinion guys. Pinapakita lang ni Senator Rodante Marcoleta na mahina siya. Eto, ang opinion naman ni Boss Rick. You know, ob-ob. This is also my opinion. My opinion is just like you are COA. You know that boy? Isa kang ob-ob. Kaya huwag kang magyabang, huwag kang magmalaki na sasabihin mo, bonak si Senator Rodante Marcoleta. Baka ikaw, dapat sa'yo uminom ng bonakid. Ha? Yan ang sinasabi natin dito. Tuloy pa natin. At hindi po niya kaya makipagdebate. Kung ganito po yung kanyang mga statement. Oh, hindi niya raw kaya makipagdebate. Ob-ob nga, siya nga ang naghamon, hindi po ba? Si Senator Rodante Marcoleta nga ang naghamon, tapos sasabihin niya, hindi kaya makipagdebate. Nasaan na yung utak mo, boy, sa bagay? Kahit hanapin ko yung utak mo, talagang nawawala. Mas maliit pa yung utak mo sa tungaw. Alam mo ito, no? Oh, pag sumama ka, tringaw kayo, ob-ob ka, tuloy. Kasi siguro, kung may ganito siyang statement, after na lang ng debate. 'Di ba? Patunayan niya sa debate. Ang yapang magsalita, no? Dapat, pag nagbigay siya ng statement, doon na pagkatapos ng debate, dapat patunayan niya sa debate. O ito pa, patutunayan niya yan at sigurado ako dahil dalang-dala ni Senator Rodante Marcoleta yung kanyang bayag. May bayag yan, hindi kagaya sa'yo. Wala kang bayag. O, bob ka kasi bayot ka. Ngayon, kahit ito pwede po itong isama sa debate. Pwede rin isama sa debate. Kahit ikaw, pwede ka sumama sa debate. Sasama rin ako Para isang kapalit mo lang Makakatikim kay Boss Rick. Tuloy tayo. Ang tanong, Eto na, ang pinagyayabang ng obob na ito. Ano ba yung tanong niya? Go! sisipot ba si Marcoleta? Baka mangyari ito. Tingnan ninyo, sisipot daw ba si Senator Rodante Marcoleta? Yan ang alamin natin kung sisipot nga ba si Senator Marcoleta sapagkat ito yung pinagyayabang nitong obob na ito na kesyo, naghamon. Tapos, nung pinatulan, nung pinalagan, ayaw na. Umurong na yung bayag. O ito, panoorin natin kung ano pa sinasabi nitong obob na ito kasi meron siyang gustong ihalin tulad kay Senator Rodante Marcoleta. Go! Alam niyo yung nangyari kay General Torre, di ba? Hinamon siya. Ayun, anong nangyari? Tumakas yung naghamon. So baka ganito din ang mangyari kay Marcoleta. Inihalin tulad niya si Senator Rodante Marcoleta kay Basti Duterte na naghamon kay General Torre na alam naman nila na si Basti Duterte mayroong flight papuntang abroad. Tapos tinuloy ni
General Torre yung kanyang paghahamon kay Baste Duterte. Kaya lumabas doon na hindi nakasipot si Baste Duterte. Tapos na yun mga kapatid, mga kababayan, mga boss. Ito yung gusto niya mangyari dito, kagaya ng sinasabi niya, baka daw magiging katulad ito kay General Torre. Ngayon, para natin masagot yan, kung talagang mangyayari ba yan na gagayahin ni Senator Rodante Marcoleta yung ginawa ni Baste Duterte nung hinamon niya si General Torre ng boxing. Mas magandang magtanong tayo mismo kay Senator Rodante Marcoleta. Kanino pa ba tayo magtatanong? Doon tayo magtanong. At syempre sa pamamagitan ng saganang mamamayan at syempre nanonood palagi ang magdalawa na yan. At si Kuya Jen at si Kuya Nelson laging nanonood sa ating programa. Ano lang nila mag-comment syempre. Kaya shoutout sa inyo mga kapatid. At ito na, papasukin na natin itong dalawa na ito, ang host ng saganang mamamayan at nang malaman natin kung ano nga ba talaga ang tugon dito ni Senator Rodante Marcoleta. Ito, panoorin natin ang video. Tinanggap po ni Senador Rodante Marcoleta Yes, Ana. ang alok ng Philippine Bar Association na mag-host ng debate sa pagitan nila ng dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio tungkol sa West Philippine Sea. Sa kanila daw pong magiging friendly debate, nais niyang ilatag ang proposisyon na maresolba ang ukol sa international recognition ng West Philippine Sea, enforcement sa arbitral award laban sa China. Ilalatag din niya ang Kalayaan Island Group ay nasa labas ng Exclusive Economic Zone o EEZ nito, kasama ang charge submission at notification nito ay obligation ng Pilipinas sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Binigyang diin naman ni Marcoleta na dapat maging malinaw at maitakda ng maayos ang patutunguhan ng debate. Again, ulit, Senador Rodante Marcoleta. Ang sabi ko, kung yung lilimitahan mo naman yan, baka hindi magiging kapaki-pakinabang at makabuluhan. Sang-ayon na rin sa pananaw ng asosasyon na nag-aalok ng pag-host ng ating pagdidebatihan. So, wala naman silang ipinahayag, di ba? Opo, wala po, wala. Oh. Ako sana, Jen, kung mamarapatin nila, dahil nga gusto kong maging makabuluhan, ako na siguro ang magkukusa kung papayag sila. Kasi Sa mga topic o mga proposyon. gagawa ko ng proposition Okay, na opo. alam ko na kapag tinanggap nila ito, ay talagang malawak ito at magiging mas kapaki-pakinabang at makabuluhan sa lahat ng ating mga mamamayan, lalo na nga kung ito ay pakikinggan ng ating mga kabataan. Oh, ano ka ngayon? Maliwanag ang sinabi ni Senator Rodante Marcoleta na talagang sisipot siya at gusto niya pa nga. Hindi po ba? Gusto niya pa nga dagdagan pa yung kanilang topic para naman daw makinabang, lalong-lalo na yung mga kabataan natin. Para malaman kung ano nga ba talaga ang totoong nangyari dyan sa isyo na gusto nilang pagdebatihan. Mga kapatid, mga kababayan at mga boss, ito yung sinasabi natin dito na itong mga vlogger na ito, talagang gumagawa sila ng paraan para baliktarin, para baluktutin. Ito yung mga kasama ng Bendalo. Mga ob-ob kayo. Hindi na po pwede sa amin yan. Hindi po pwede yung ginagawa ninyo. Kasi nga, nandito na si Boss Ray. Kayo siguro, kayo pag kayo nagsalita dyan sa mga channel ninyo, binabaluktot ninyo at binibiro ninyo yung taong gusto lang malaman kung ano yung katotohanan. At ito ngayon sa katauhan ni Senator Rodante Marcoleta. Kaya ikaw dyan sangkay ob-ob ka. Wala ka. Panis ka. Ha? Panis ka. Magsama-sama na kayong mga vlogger ni PBBM pag uumpugin ko kayo, mga ob-ob kayo. Yan ang sinasabi natin dito. Mga kapatid, mga kababayan at mga boss, pasensya na po kayo. Kagaya na sinasabi natin dito kung bakit ganito tayo magsalita rito. Siyempre nakakagigil. Di po ba? Oh, sigurado ako na-stress kayo. Huwag ninyo sabihin hindi kayo na-stress. Ha? Magpakatutuo po tayo rito. Ako nga, na-stress ako. Nung pinanood ko pa lang yung ikli pa lang ang video niya, na-stress na ako. Bakit? Kasi nga, nakikita natin dito na yung katotohanan, gusto nilang baliktarin, gusto nilang baluktutin, gusto nilang i-bend ang katotohanan. Kaya ang tawag dito, bend the truth of With that, mga kababayan at mga boss, sana po, nag-enjoy kayo. Nag-enjoy nga ba kayo? Alam ko, hindi kayo nag-enjoy rito kasi na-stress kayo. Pero huwag kayo mag-alala. Hati-hati tayo sa pagiging stress ninyo. Stress tayo lahat dito, pero wala na yun, tapos na yun. Kasi nga, binira na natin ito si Obob na ito ngayon. Kung na-stress kayo dito sa video na ito, i-comment ninyo dyan sa baba. Diyan nyo ipalabas yung inyong mga opinion kung ano masasabi ninyo tungkol dito sa sangkay na obob na ito. Mga kababayan, mga kapatid, kagaya na sinasabi natin dito, mag-iingat po tayong lahat, pero lang sa mga taong obob. Part 2 na ito. 2-0 ang score natin. Obob ka. Olax ka. Mga PBB vloggers, ang sarap nyo po.